Linfan, nabaliw ka na ba? Ito ang binibili naming bahay sa syudad. 305,000 paunang bayad. Kinuha mo pa talaga lahat. Para lang bumili ng mga sirang tubo na to. At bakal na pang suporta. Shanshan, hindi ito karaniwang tubo. Paparating na ang matinding bagyo at nakakapasong init. Importadong microfilter system ito. Kasama ang liquid oxygen circulation system. Itong 30 ektaryang Australian Blue Lobster. Kung wala ang sistemang siyentipiko na ito, sa loob lang ng 3 araw, mabubulok lahat sa kulungan. Lalong kapag matinding init at malakas na ulan. Tignan mo itong napakainit na sikat ng araw ngayong taon. Pati mga nag-aalaga ng hipon sa buong nayon, sinasabi. Na mabungang taon daw ngayon. Pero tignan mo. Ginastos mo lahat ng pera mo sa mga kalokohan na to. Saka scientific pa raw. Sa tingin ko, napasobra ka na sa pag-aaral at nasiraan ka na ng ulo. Wala akong pakialam, kailangan ko na ang pera para bumili ng bahay. Ay, Linfan. Bakit ba hindi ka makinig sa payo? Tama ang sinasabi ni Shanshan. Itong pera mo parang itinapon mo na lang sa tubig. Kahit bola, hindi nalulutang. Tumakas na ang asawa mo. Sa pamilya ninyo, talo na kayo ng husto. Lauli, hindi mo naintindihan. Hindi nanlilinlang ang agham, pero nanlilinlang ang langit. Hoy, hindi ba? Ako ba ang nag-isang honor student sa nayon? Parang nabaliw na yata si Linfan sa pag-aalaga ng hipon. Naglagay pa ng bakal na pangsuporta sa tubig. Kakain ba ng bakal ang hipon at tutubo ng bakal na laman? Shanshan, matagal ko nang sinabi. Na abnormal ang utak ng hamak na to. Hindi niya kayang ibigay ang buhay na gusto mo. Ang bahay sa syudad, hindi niya kayang bilhin. Pero kaya ko. Zhao Hu. Ang bilis ng paglipat ng side mo, ha? Shanshan, kung pipilitin mo akong, ay cancel ang kagamitan at kunin ang pera. Kaya pala may nakahanda ka ng kapalit. Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang nagtapon ng future naming dalawa. Sa tubig. Kung para sa'yo, mas mahalaga ang sirang hipon mo kaysa sa akin. Hindi na natin kailangang ituloy ang kasal na ito. Sama mo na rin ang pera mo. Ako lang ba ang pulubing umaasa sa tagtuyot para mabuhay? Lumayas ka sa kulungan ko ng hipon. Huwag niyo akong sisihin kung hindi ko kayo binalaan. Malapit na ang sakuna. Huwag kayong babalik para hindi kayo maiwang walang kahit isang pirasong damit. Ayos, Linfan. May tapang ka rin. Pagkalipas ng 3 araw, ang unang batch ng buhay na hipon sa buong nayon ay ilalabas sa merkado. Sa dami ng hipon sa kulungan ko sa may daanan ng 100 ektarya, kaya kitang tupukin. Tignan ko nga kung paano mo ibubuga ang mga bakal na yan. Paano ka gagawa ng gintong balde mula sa basag na kaldero? Shanshan, tara na. Talagang wala ng pag-asa ang asawa ni Linfan. Ikaw talaga. Putol na ang lahat ng daan mo pabalik. Sulit ba yan? Lauli, parang battlefield ang kulungan ng hipon na ito. Kung walang matibay na basehan, hindi matatawag na walang daan pabalik. Hindi pa sigurado kung kaninong kulungan ang babaligtarin ng langit. Abangan na lang natin. Tiolin, Tialiu. Naputol ko na ang engagement ko kay Linfan. Ngayon, pumunta ako rito. Para bawiin ang gintong alahas na ibinigay ko noon. Ngayong wala na ang kasal. Ibalik nyo sa akin ang mga basag at kalawanging gamit ng pamilya nyo. Nakakahawa. Bilisan mo at i-convert mo ang 50,000 piso para sa akin. Shanshan, ano ba yung sinasabi mo? Ikaw mismo ang pumili niyan. Naubos na ni Fanzi ang pera sa palakol ng hipon. Sa pamilya namin ngayon. Saan ako kukuha ng 50,000 para sa'yo? Si Chen Shanshan, si Fanzi, todo bigay ang puso at kaluluwa sa'yo. Kung makikipaghiwalay ka ngayon, tapos na ang usapan. Paano mo pa naasam sa ganitong kagipitan? Panggatong pa sa apoy. Gusto mo bang itulak kami sa hukay? Hoy, magayos ka ng pananalita. Ngayon, si Shanshan ay babae na ni Zhao Hu. Ang tanga ninyong anak. Kinuha mo ang paunang bayad para bumili ng bakal na kalat. Sinira mo ang kabataan ni Shanshan. Hindi ba sobra na ang 50,000 bilang danyos sa pinsalang emosyonal? Nakikita mo ba, ito ang kinita ko ngayon? Mula sa paunang bentahan ng palaisdaan ng tatay ko. Kasama ang 20,000 deposito. Sumama ka sa akin. Bukas, makakapunta na si Shanshan sa syudad para tumingin ng bahay. Hindi tulad ng dukhang anak ninyong iyon. Na kayang yakapin lang ang tambak na basurang bakal. At umiyak sa putik. Nararinig mo ba? Kahit hindi ako magbigay ng pera, ayos lang. Ang 2 kalabaw ninyong nasa ibaba, kunin mo sa akin.
at ipangtubo sa utang. Huwag mo akong sisihin kung wala akong awa sa dati. Kung may sisisihin, si Linfan na baliw ang sisihin. Hindi pwedeng hilahin ang baka. Pangunahing puhunan yan ng aming mag-asawa. Umalis ka. Madudumihan ang damit kong 2,000 ang halaga. Kaya mo bang bayaran yan? Bitawan mo ang marumi mong kamay. Ma, huwag kang umiyak. Malinaw ang pamilya Lin sa lahat. Hindi kami yuyuko sa kahit kanino. Kung gayon, tapos na ang kasal na ito. Hindi na nga matutuloy. Ang pera para sa dot at sa 3 ginto ni Linfan. Ni isang kusing, huwag na ninyong asamin na maibalik. At pati ang utang ng pamilya nyo. Ngayon, bayad na rin. Ganito rin ang gagawin ko. Aalisin ko ang baka ninyong inaangkin. Hindi kita hahayaang makapamuhay pa sa bayan ng Qingshan. Naintindihan na ni Zhao Hu. Ang resibo ng pagbili ng 3 ginto at ang papel ng deposito. Puro pangalan ko ang nakasulat. Kakaalis ko lang sa tindahan ng ginto para magpa-refund. Ang 60,000 ibinawas. Pumasok na sa account ko. Tungkol naman sa dote. Nasa akin ang mga dokumento at resibo. Kung ngayon ay gagalawin mo ang kahit isang hibla ng buhok ng pamilya ko, tatawagan ko agad ang pulis. Linfan, talaga bang ibinalik mo ang perang pampambili ng 3 ginto? Yun ang gintong alahas na isusuot ko sa kasal. Talaga bang ginamit mo yon para bumili ng mga sirang kagamitan? At ibinalik mo ang alahas ko? Iyon ang pawis at pagod ng aking mga magulang. Ang perang pinaghirapan nilang tipirin. Mula ngayon, wala na akong kahit anong kinalaman sa'yo. Dalhin mo ang mga gamit mo at umalis ka agad sa bahay namin. Naiintindihan mo na ba? Ito ang tunay na panghahawakan kong panlaban, ako si Linfan. Punla ng asul na dragon na walang mikrobyo, mataas ang kalidad. Kapag isinama sa sistema ko ng sirkulasyon ng sustansya sa tubig. Kung 3 buwan pa silang hindi mailalagay sa malaking kulungan ko. Sa pinakamatagal, 2 buwan lang. Makukuha na nila ang high-end na merkado ng mga produkto mula sa tubig sa buong county. Hahaha. Linfan, parang nalublob sa malinis na tubig ang utak mo. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ngayon, ang temperatura sa labas. Aabot na sa higit 35 degree. Nangangahas ka pang mag-alaga ng mga hipon na kasing arte niyan. Hindi na aabot ng 3 araw. Hindi na aabot ng 3 araw. Maghihintay ako hanggang sa mabaligtad ang lahat sa kanila. Mabubulok ang mga tiyan nito. Sa init na 35 grado, Zhao Hu. Dapat kang mag-alala sa sarili mo. Sa malawak mong palaisdaan na walang proteksyon. Isang payo lang. Bumalik ka na agad. Lagyan mo ng harang laban sa araw ang mga kulungan mo. Dahil kapag dumating ang matinding init na lalampas sa 38 grado. Kahit ang mga baboy, hindi kakainin ang bulok mong hipon. Nagkunwari ka pang magaling. Shanshan, tara na. Maghihintay ako hanggang sa dumating ang kalamidad. Tignan natin kung paano ka luluhod sa putik para humingi ng tulong. Anak, pakinggan mo ang mama mo. Ibalik na lang natin ang mga ito, pwede ba? Kahit humanap ka pa ng pagkakataon para humingi ng tawad kay Shanshan. Mamuhay lang tayo ng simple at payapa. Ma, ang habol lang ni Chen Shanshan ay pera. Kahit wala ang nangyari ngayon. Sa bandang huli, ubusin niya lang din ang pamilya natin. Hindi bale nang hindi na matuloy ang kasal. Linfan, kahit hindi ka na magpakasal. Sinasayang mo pa rin ang pera mo. Sari-sali na tayong naghuhukay dito para mag-alaga ng hipon. Sino ang magtatapon? Nang daan-daang libo para sa mga kagamitang bakal na ito. Tatay, ang darating na matinding panahon. Hindi kakayanin ng mga mood pond natin. Ginagawa ko ito para makaahon ang pamilyang Lin. Anong matinding panahon? Ang ganda ng panahon nitong mga nakaraang araw. Naglalaro ka lang. Bukas, ibabalik ko na ang mga basurang bakal na yan. Kahit pamalugi tayo ng kalahati. Sapat pa rin yun para makahanap ka ng desenteng trabaho sa syudad. Tatay, bigyan mo ako ng 15 araw. Pagkatapos ng 15 araw, kapag lumaki ang unang batch ng hipon. Kung hindi mas maganda ang hipon ko kaysa sa kanila. Ako mismo, si Linfan, ang gigiba ng greenhouse na ito. At magtatrabaho sa pamilyang Zhao habang buhay. Para bayaran ang utang. Linfan, ang mga sira-sirang putikan mo. Ay matagal nang isinangla ng tatay mo. Ngayon, nangungutang ka ng 300,000. Para lang magtayo ng kung anong salamin na kubo. Ano ang isasangla mo? Ang maputik mong palaisdaan. Manager Wang, ang pag-aalaga sa putik. Ay nakadepende lang sa swerte ng panahon.
Isang malakas na bagyo lang, ubos lahat yan. Ang 300,000 na ito ay pambili ko ng proteksyon. Lene, huwag mo akong madaan-daan sa ganyang mga walang kwentang salita. Ilang dekada na kaming nag-aalaga ng hipon sa bayang ito. Ganyan lang naman ang sistema. Walang kolateral. Walang perang makukuha. Umalis ka na. Huwag mo akong abalahin dahil sasamahan ko pa ang opisyal mula sa probinsya. Si Laoli ay darating para mag-inspeksyon. Manager Wang, tingnan mo ito ng mabuti. Ito ang otomatikong greenhouse na may kontroladong temperatura. Kahit pa 41 grado ang init sa labas 28 eh. O kung umulan man ng nakalalasong asido 28 eh. 28 eh. Dito sa loob ng greenhouse ko 28 eh. Ay palaging pinakamainam na temperatura para sa paglaki ng hipon 28 eh. 28 grado 28 eh. Ang nakagawiang paraan ay laging gumagamit ng maruming tubig. Ang mga hipon ay nabubuhay sa gitna ng sarili nilang dumi. Madali silang magkasakit at mamatay. Pero ang sistema ko ay parang may automatic robot na naglilinis sa ilalim ng tubig. Robot. 24 oras na otomatikong sumisipsip ng dumi ng hipon. At sinasala para maging malinis ang tubig. Parang iginagalang mo pa ang hipon na yan na parang minuno. Sa isang 5 bituing hotel, nakakakapit pa sila ng buhay ng 99%. Sinasabi mo iyan na parang galing sa langit at nakababa sa lupa. Hindi ba iyan ay ilang sirang tubo at plastik na tela lang? Nagkakahalaga ng 300,000. Bata. Hindi lang ito pangsala ng dumi ng hipon. May sarili ka pang programang pangkontrol ng oksiheno. Magkano ba talaga ang gasto sa pagpapalit ng tubig na ito? Ang buong set na binuo mo lang ay wala pang 300,000. Talagang pambihira ang isang eksperto sa industriya. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin natatapatan. Mababang halaga pero mataas ang ani, teknolohiyang panglinis ng tubig. Pinalitan mo lang ng ilang tubo. Tapos nilagyan mo ng software at naipatalo mo na. Kalokohan naman. Ako mismo ang naggarantiya kay Manager Wang. Magpalabas agad ng pondo. Laoli, magsalita po kayo. Walang problema roon, siguradong wala. Lumangway na sa account ni Boss Lin ang 300,000 sa loob ng 20 minuto. Makalipas ang kalahating buwan, Laoli. Maligayang pagdating sa nayon ng Lin. Panoorin ang isang ani na walang kapantay sa kasaysayan. Mga kasama, ano bang klaseng dalang ito? Puro puting kinang na parang salamin ang nakakalat. Paano pa yan magiging makapal? At iyong 2 malalaking tangke pa. Mas mataas pa kaysa sa tubigang nasa bahay ng balong sili sa aming nayon. Ano ba iyang makinang pangdumi? Xiao Fan. Ito na ba ang 30,000 hiniram mo? Bumili ka ng tambak na bakal na tangke. At salamin tapos binalik mo pa. Talaga bang masasayang lang iyan sa putikan? Tatay. Ito ang bagong kuha kong pangharang sa tubig. Kapag meron ito, ang tubig sa putikan natin ay mas magiging malinis pa kaysa tubig ng balon. Hahaha, Lin Jiangwo. Ang anak mo gumastos ng 30,000 para lang bilhin ang tambak na kalokohang iyan. Talagang balak ninyong magpalit ng trabaho. Magbenta ng bakal na kalakal na lang. Na naman. Ang pagpaparami ng hipon ay parang maghukay lang ng hukay at maglagay ng kaunting tubig. Bakit kailangan pa ng salamin? Lin Fan. Inaakala mo bang bahay iwas araw sa lungsod iyan? Mga kasama, tingnan niyo nga. Ito ang utak ng isang nakapag-aral. Gumastos ng 30,000 para bilhin ang ganyang bagay. Isang ganyang klase lang ng saradong sisidlan. 2 araw lang natirik ang araw at nakalalason. Kapag tumaas ang temperatura ng tubig, lahat ng hipon sa loob ay magiging parang pinirito sa bakal. Ang 30,000 iyan ng pamilya Lin. Sabay na ibinuhos lang sa tubig ang pera, ganap na sinayang. Sino ba talaga si Zhao Fugi? Nagiging parang piniritong bakal ang hipon. Sa ilang araw, malalaman mo rin. Pakiusog nga. Huwag mong baliwalain ang negosyo ko. Kung dekorasyong salamin lang ang gagawin ni Xiao Fan, ayos na. Pero ano ba ang silbi ng mga hindi tumatagos na board na yan? Ang malaking kulungan, 24 na oras na nagpapatakbo ng makina at malakas sa kuryente. Iyan ang tinatawag na solar panel. Basta may araw. Ang malalaking kulungan natin ay walang gagastusin sa kuryente ni 5. Makinig kayong lahat. Kaya ng panel ang araw. Lin Fan, akala mo ba niloloko mo ang mga magsasaka?
Kung 3 araw na tuloy-tuloy na ulan at walang araw. Kapag tumigil ang makinang iyan sa kuryente, ang hipon sa buong kulungan, sa ilang oras lang mabubulok na. Hahaha, ang sistema ko. Ang sistema ko ay may malaking battery na nag-imbak ng kuryente. Kayang mag-imbak ng kuryente para sa 3 araw at 3 gabi. Kahit butasin pa ng langit ang ulap. Hindi mapuputol ng 1 segundo ang kuryente ng kulungan ko. Patuloy lang sa hangin. Ikaw na basag na silong na ito. Kung kaya mong tiisin. Ang kasunod na matinding init. Ako, si Zhao Hu, nakahiga na sa lupa. Ubusin ko itong putik sa tiyan. Para maagang gutumin ka ng ilang araw. Pasunurin ka sa gutom. Ang kasunod na matinding panahon. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Tatay, halos umabot na sa 38 grado ang init. Natuyo na lahat ng tubig sa araw. Bibigyan mo pa ng ganito karami. Ang murang high-fat na pakain na ito. Medyo hindi na kinakaya ng tubig sa palaisdaan na ito. Nagsisimula na itong bumaho. Ano bang alam mo? Anong bayad ang sinasabi mo? Habang mas mainit, mas mabilis ang metabolismo ng mga hipon na ito. Mas malakas silang kumain. Sulitin natin ang 2 araw na ito para madagdagan pa ng ilang kilo ng laman. Para sakto sa weekend ang pag-aning ng lambat. Bubulwak sa saya ang kita ng pamilya natin. Masyadong mababa ang presyong ito nitong mga araw na ito, Zhao Fugi. Ang oxygen sa ilalim ng tubig mo ay lampas na sa linya ng babala. Napakaraming natirang pakain at dumi. Nakasalansan lahat sa ilalim. Kapag bumuhos ang unos at ulan, sisirit ang lason mula sa ilalim ng tubig. Biglang aasim at babagsak ang tubig. Hindi aabot ng 2 oras ang mga hipon mo. Lalabo lahat sa tiyan nila. Mukha mong maasim. Huwag mo akong binabati ng malas dito. 3 dekada na akong may karanasan sa pagpapalago at pag-aalaga. Hindi ko kailangan ng payo mo, batang nakaporma lang ng salaming garapon. Nakangiting batang hambog. Halika, turuan mo ang matanda ng pagkain ng ilang dekada. Anong sakuna ang hindi ko pa nakita? Alagaan mo lang yang ilang piraso mo. Hindi pa siguro hulog na ang mga green worm na yan. Pinalalaki lang ang hipon sa garapon. Niloloko mo lang ang mga bata. Naghihintay pa akong makita kung paano ka malulugi makalipas ang ilang araw. Sa bayan pa ako kakain. O sige, maghintay ka na lang. Si Fan, utang na 30,000. Hindi bumili ng punla, hindi rin bumili ng pakain. Lahat ibinili mo ng mga sirang kawad. Kapag ang hipon ay kumain lang ng putik sa tubig, mabubuhay pa. Bakit mo pa hinihila ng ganyan ang mga kawad? Tatay, ang tawag sa setup na ito ay malaking silungan. Ikabit mo lang ng maayos ang kabesang ito. Palit tubig, oxygen, lahat otomatiko. Pagkatapos, pwede na tayong humiga sa bahay at matulog ng mahimbing. Tumaba pa rin ang mga hipon. Kalbo lang ang inararo mo sa buong buhay mo. Saan ka makakakita ng makina na kayang pumalit sa tao sa trabaho? Lamang ka talagang niloko ng mga taga-bayan. Hahaha. Laolin. Balak ng anak mo na mag-internet cave sa palaisdaan ba? Umaasa kang ang sirang computer na yan ay magpapalaki ng hipon. Nakakatawa talaga. Hihintayin kong makita kung paano niya mauubos ang pera. Zhao Hu, umaasa lang kayo sa tao. Sa amin, makina ang umiikot. Kahapon, nakasagap ka ng lason sa araw. Nanghuli ka ng patay na hipon sa mabahong palaisdaan. Malapit ka na sigurong ma-headstroke. Hintayin mo lang ng 2 araw at mag-iba ang mukha ng matanda. Tingnan ko nga yung 2 kamay mo. Kung makakahuli pa ng buhay na ilang piraso. Puy! Kung talagang may hiwagang buhay ang sirang makinang iyan. Bukas, bubulsa ko ang basurang hipon mo. Kasama pati ang computer, lulunukin ko na. Umalis na tayo at panoorin natin. Nagkakagulo na sina nanay at tatay. Mula ngayon sa atin. Hindi na kailangang tingnan ang mukha ni Mang Tian. Ay nako, ang laking balita. Ang lakas ng kaguluhang ito. Ilang daang bombilya na binuksan. Parang gusto pang sumabog ang electrical panel sa usok. Inay, tingnan mo ang tubig. Malinaw nga ang tubig. Pero maririnig mo ba ang ugong ng makinang ito? Hindi ba ito pag-igib ng tubig? Ang inigib natin ay dugo mismo. Sa 2 malaking tangke lang na ito magdamag. Baka lumipad na ang metro ng kuryente. Tay, ito ang tinatawag na sirkulasyon ng buhay na tubig. Kahit gaano pa kainit sa labas. Mananatiling malamig at presko ang tubig na ito. Hindi mamamatay ang hipon.
Kapag malamig at presko ang tubig, gumagaan din ang loob ko. 300,000 para sa ganitong salaming tangke na pangsunog ng pera. Kapag hindi na palaki ang batch na ito ng hipon, tayong 3 sa pamilya, talagang mapipilitang kumain ng hangin. Ano ba ang ginawa mo rito? Maniwala ka muna sa akin. Itapon mo na ang pumla ng hipon. Ano na naman? Baka nasira ang makina. Sabi ko na nga ba, hindi talaga mapagkakatiwalaan ang gimmick na ito. 300,000, ganito lang ang kalalabasan. Ano na naman? Baka nasira ang makina. Sabi ko na nga ba, hindi talaga mapagkakatiwalaan ang gimmick na ito. 300,000, ganito lang ang kalalabasan. Hindi makina ang sira. Ang langit ang guguho. Bukas may malakas na bagyo at ulan. Kasabay pa ang usok at alikabok mula sa pabrika ng kemikal. Laso ng ulan na yan. Walang pinagkaiba ang alikabok sa tubig na may pataba o pestisidyo sa lawa. Anong pestisidyo? Tay, bilisan niyo at kumuha ng asarol para maghukay ng kanal. Pumunta kayo sa kanto at humiram ng ilang pirasong makapal na plastik para takpan ang palaisdaan. Kapag huli na, tapos na ang lahat ng hipon. Tay, hindi na kailangang pumunta. Malaking greenhouse ito. Ang 300,000 nating binili ay parang pader na tanso at bakod na bakal. Kahit umulan ng kutsilyo sa labas, hindi ito natatakot. Pinakain lang ngayon ni Zhao Fugi ng dekalidad na pakain ang kanyang mga ito. Bukas, kapag nabuhusan ng lason na ulan, ang ilang daang ektaryang putikan niya na nakabilad sa araw, ay magiging isang palayok ng lasong sabaw na puno ng hipong luto na. Kuya Hu, tingnan mo. Ang nakakalasong araw na yan. Hindi ko akalaing ganoon pala kaayos magpatayo ng greenhouse si Lin Fan. Kung hindi ko pa nakita, akalain kong nagluluto lang siya ng mulberry sa loob. 300,000 lang, nakapagtayo na ng malaking kulungan. Ay grabe, parang niluluto ako sa init. Baka sadyang nagtatayo lang siya ng kung ano-anong palamuti. Hindi niya naiintindihan ang totoong ayos. Hayaan mo na siya. Ngayong araw napakainit. Balisa at magulong gumagalaw ang hipon sa lawa. Halika na, magmadali tayong maglagay ng pakain. Sulitin natin ang ilang araw na ito para pagpabusugin ang hipon at kumita ng malaki. Magandang senyales habang umiinit ang panahon. Lalo pang sumisigla ang hipon. Mas lalo rin silang kumakain. Kuya Hu, ibalik mo siya dito. Iyong mataas sa protina at mamantika na pakain. Magdagdag pa ng ilang sako. Habang mainit pa ang panahon, hayaan silang magpataba ng husto. Talagang ang matalino si Tio Zhao. Ito ang tinatawag na tahimik pero malakas kumita. Si Lin Fan, iyong hampas lupang walang dala. Ano ba ang alam niya sa pagpapalaki ng hayop? Araw-araw lang nakatunganga sa sirang computer at nagpapanggap na henyo. Hahaha. Tay, huwag kang mag-alala. Ngayong araw, pakakainin ko sila ng busog. Bukas, kukunin na natin ang bayad sa lambat. Gusto kong makita ng buong nayon. Paano kakain ang pamilya Lin? Lao Zhao, ang lokong iyon talagang sagad sa buto. Nasuri na ni Lin Fan ang lagay ng panahon. Bubuhos agad ang malakas na ulan. Ikaw ngayon. Ibuhos sa tubig ang napakaraming matapang na kemikal. Kapag lumamig na at bumuhos ang ulan, agad iyang babagsak. Ang dumi sa ilalim at ang kakulangan sa oxygen ay sabay na puputok. Lulubog at babaliktad ang palaisdaan. Tumigil ka dyan, puro kadada, anong alam mo? Kailan pa may alituntunin na sa maulang araw ay hindi pinapakain ng hipon? Tama. Naghahalukay ang pamilya ninyo sa malaking kabibe. Hindi kumikita, ano ngayon? Bakit pula pa ang mga mata nyo? Inaakyat na nila ang punong salapi ng pamilya Zhao. Tay, huwag na. Pinipilit nilang maglagay ng pataba bago bumuhos ang ulan. Kapag nabasa na ng ulan, tuluyang masisira ang kalidad ng tubig. Bukas ng umaga, iiyak na lang sila. Tapos na, tapos na. 3 araw ng matinding init. Tapos biglang buhos ng napakalakas at malamig na ulan. Biglang babago ang temperatura ng tubig. Sinong puso ang hindi mapapahamak niyan? Ay, tawag yan ng biglang init at lamig. Ang lahat ng lason sa putik sa ilalim ay umaakyat. Iyan ang tinatawag na pagtabingi ng palaisdaan. Sa lugar na ito na bukas sa langit ang pagpapalaki. Ngayong gabi, malamang kaunti na lang ang makakaligtas. Lahat ng tao sa nayon ng Tiger ay nag-uusap sa grupo. Natatakot bang bumaliktad ang palaisdaan?
Sinasabi nilang masyadong malademonyo ang ulan ngayon. Wala bang magiging problema sa ilang ektarya naming palaisdaan? Kakakarga lang namin ng ilang libong yuan na halaga ng pakain. Iyon ay dahil wala silang alam at basta na lang sumisigaw. Anong problema kung umuulan ng malakas? Mabuti nga ang ulan. Libre pang dadagdagan ang tubig ng ating palaisdaan. Makakatipid pa sa kuryente ng bombang panghigop. Iyon ang pakain na inilagay ko ngayon. Puro dekalidad iyon at matapang ang timpla. Nalulubog na ngayon ang hipon sa ilalim para kumain ng todo. May malamig na ulan sa labas. Mas mainam na hayaan silang matulog ng maayos sa ilalim. Magiging mataba at malaki sila pag tumigil ang ulan bukas. Ang pamilya natin ay ang tanging makakakuha ng malalaking hipon sa buong ngayon. Kaya tayo ang mabibiyayaan ng malaking kita. Si Lin Jianguo na lokong iyon. Hindi pa sigurado ngayon. Nagtatago. Sa loob ng basag niyang lata na may singaw. Paano niya mailalabas ang lakas niya? Hahaha. Naku, talagang nakakakaba ang ulan na ito. Hindi ko alam kung kakayanin ngayong gabi ng mga nasa labas. Ang mga palaging nasa bukid, hindi ko alam kung makakayanan nila ngayong gabi. Ang pagpapababa ng temperatura at pag-alis ng oxygen ay simula pa lang. Ngayon hapon, bumagsak na si Zhao Fugi. Punong-puno ng mamantikang pakain ang palaisdaan. Tapos isasabay pa ang buhos ng ulan na ito. Nagsimula na ang reaksyong kemikal sa ilalim ng tubig. Anong reaksyon? Bukas kapag luminaw ang araw, malalaman mo rin. Matulog ka na. Bukas ng umaga, may palabas tayong mapapanood. Tay, bakit lahat ng hipon ay lumulutang? Ano ito? Huwag kang mataranta, baka masyadong malakas lang ang ulan. Buksan ng todo ang lahat ng oxygen generator. Pumunta sa bayan at bumili ng panlaban sa biglang init at lamig. Kapag naidilig ito pababa, siguradong maililigtas pa. Matibay ang buhay ng hipon ko. Paano nangyari ito? Lin Fan, may maililigtas pa ba ang mga hipon sa pamilya Zhao? Hindi na maliligtas ang asidong ulan. Ang kabibi sa kanilang katawan. Naging hatol na ng kamatayan. Sa mga susunod na araw, mata na lang ang magagawa nila sa mga hipong ito. Isa-isa silang mamamatay. Sisipsipin ko na lahat ng ito. Iligtas ang batch na ito ng hipon. Babayaran ko kayo ng doble para sa sahod. Ha? Wala na, tay. Wala na, tay. Wala na, tay. Ang gamot na ibinuhos ay nahugasan lahat ng tubig ulan. Patay na ng kalahati, tay. Hindi po. Impossible. Si Lin Fan talaga ang may ginawang kalokohan. Lin Fan, naiinggit ka sa amin ng pamilya Zhao. Nilason mo kaya namatay ang mga hipon ko. 3 dekada ko ng alaga, ngayon lang ako naka-encounter ng ganito. Lin Fan, naiinggit ka sa amin ng pamilya Zhao. Nilason mo kaya namatay ang mga hipon ko. 3 dekada ko ng alaga, ngayon lang ako naka-encounter ng ganito. Sinisiraan mo pa ako, maliit na fan. Kagabi, hindi man lang ako nakalabas ng bahay. Wala ka namang sariling kakayahan, nagpapaawa ka pa. Tapos kami pa ang sinisisi mo. Zhao Fugi, 3 dekada mo ng alaga. Alam mo ba kung ano ang tawag sa biglang init at lamig na sabay? Anong biglang init? Kahapon ay napakainit at napakasikip ng hangin. Kulangan ng oksiheno sa tubig. Kaya balisa at nagkakandara pa ang mga hipon. Akala mo ba nagugutom lang ang mga hipon? Kaya pilit pa rin silang lumalangway papasok. Sa ilalim ang latak na mataas sa langis. Ha, ako ang nagpapakain, ano ngayon? Ano bang pakialam mo? Kasi ang tanga mo. Ang latak ay lumubog sa ilalim at nag-ferment. Matagal nang naubos ang oksiheno sa tubig. Pagsapit ng gabi, malamig na hangin at biglang buhos ng ulan. Lumalubog ang malamig na tubig sa ibabaw. Pahiran mo ang hukay mo. Ang mga bulok na dumi na nag-ferment. At ang pagkain ay naghalo at umakyat sa ibabaw. Puro na ammonia at nitrite yan. Puro na ammonia at nitrite yan. Puro na ammonia at nitrite yan. Hindi na lason ang mga hipon mo. Nasa tubig na puno ng lason. Dahan-dahang namamatay. At ang malaking kulungan ko. Nakalock sa 28 degree ang temperature controller. Ang sentrong makina ng oksiheno ay tuloy-tuloy na tumatakbo ng 24 na oras. Ang halagang 300,000 pisong kagamitang ito. Binili ko para sa kalikasan mismo.
Pagdating ng pagbabawi, ang mga hipon ko, pwede pa ring makakain ng malaki sa isang greenhouse na walang mikrobyo. Iyan ang teknolohiya. Nagbago na ang panahon. Zhao Fugi, dalhin mo na ang 30 taong lumang karanasan mo sa bukid. Magsara ka na at magpalugi. Ang amoy ng matandang tiger na ito ay sobrang baho na. Hindi ba sabi ng pamilya nyo ay walang tatalo sa tama? Gusto ninyong kumita ng malaking pera. Ngayon may utang pa kayo sa utang at interes. Paano pa kayo mabubuhay pagkatapos nito? Tumahimik ka. Kung hindi ka araw-araw nagbubulungan sa tainga ko. At sinasabi mong padamihin ko ang pakain para mapataba sila. Paano pa masisira ang tubig ng ganito kabilis? Umalis ka. Ang aking malalaking hipon. Ito na ang ugat ng buhay ng pamilya kong Zhao. Tapos na, lahat ay tapos na. Napakalaking asul na dragon na hipon yan. Isa lang, pero mga 2 gin na yata. Sa 3 araw na ito na may maasidong ulan. Ang mga nalugi nating ilagay sa labas. Ang hipon ni Lin Fan. Na pinalalakas pa ang aircon sa loob ng greenhouse. Lumalaki pa sa ilaw na bughaw. Naku, ang tanga ko talaga. Noong una, sinabayan pa namin si Lin Fan sa pagtatayo ng kulungan. At ako pa ang tumawa sa kanya. Yung malaking shell niya na nagkakahalaga ng 30,000. Saan naman ang sayang pera roon? Kundi isang malaking kayamanan yan. Sinabi mo pa, akala mo kikita ka ng malaki kapag sumunod ka sa tatay mo. Pero ngayon, nalugi pa ng todo. At may utang ka pa hanggang sa singit. Naisip ko nga noon si Lin Fan. Malapit na sigurong yumaman ng husto. Talaga palang bulag ako noon. Kaya sumama pa ako sa inyo. Tumahimik ka. Si Lin Fan, gusto niya lang tayong lamangan sa pagkita. Nananaginip siya tungkol sa hipon sa buong kulungan. Lahat iyan ay nakaasa sa malaking generator at sa oksiheno na paikot-ikot. Hindi ba't kapag nawalan ng kuryente ng ilang oras, ang lahat ng hipon niya roon ay mamamatay sa loob? Lin Fan, hindi ako mapapalagpas ng loob. At huwag mo ring isipin na palalagpasin kita. Mauwi ka sa pagkasakal, ulupong ka. May nakita kaming putol sa kuryente sa labas. Na-activate na ang komersyal na solar photovoltaic energy storage array. Nakita ng backup power ang gulo ng mga taong ito. Isang nagpapalaki ng hipon, ginawang kasing taas ang setup. Si Zhao Hu halos magdamag na. Para lang gupitan ang kulay ng kulungan ko. Zhao Hu, tingnan mo nga ang ginagawa mo. Ang mukha ng pamilya Zhao, nilaglag at nilait mo ng husto. Zhao Hu, ang high definition na surveillance na ito. Nakagawa na ako ng cloud backup. Zhao Hu, ang high definition na surveillance na ito. Nakagawa na ako ng cloud backup. Sa pagkakataong ito, palalampasin muna kita. Umuwi ka at linisin niyo ng mabuti ang inyong lugar. Yung ilang daang ektaryang mabahong kalat na yon. Pakinggan mong mabuti ang sinasabi ko. Kung maulit pa yan, subukan lang. Lumapit ka lang sa kulungan ko ng isang hakbang. Dumiretso na akong tumawag ng pulis. Ngayon, kung anumang dala mo, agad iyong mawawala. Hindi pwede, Sue. Maging yung mga galing sa kalapit na city. 3 bukas na dagat na seafood base. Ay tuluyan ng nalugi lahat. Yung business dinner natin bukas ng gabi. Ang pangunahing putahe ay deep sea blue lobster. Tapos na ang lahat. Kapag nagulo ang mga bisita, madudurog ang karatulan ng restaurant. Kahit anong kapalit, hindi natin sisinuhin. Kahit baligtarin pa natin ang buong baryo. Kailangang makahanap pa rin tayo ng buhay na hipon. Ang baryong ito, ang huling malaking lugar ng pag-aalaga sa buong lungsod. Huminto. Boss. Kayo po ba ang galing sa syudad para bumili ng seafood? Boss ba kayo? Tingnan niyo ang mga hipon ko. Boss, huwag po ninyong itapon. Kakamatay lang ng mga ito. Kapag pinalamig ng kaunti, matigas pa ang laman. Ibebenta ko na ng mura. Dati, 50 ang presyong bili. 10 piso ko na lang. 5 piso bawat kalahating kilo. Kunin na po ninyo ng buo. Hahaha. Itong Ginoo.
Ang restoran namin na Yuxi ay tumatanggap lang ng mga dekalidad na bisita. Ang ganitong hipon, baho na. Ibigay pa sa amin, hindi rin namin tatanggapin. Ay, umalis na tayo. Mukhang sarado na rin dito. Mukhang bukas na hapunan, bayad pinsala na lang ang abot natin. Su, tingnan niyo po, ano yon sa bandarian? Para sa 20 sentimetro na klase. Lahat buhay. Piniling asul na palaka. Paano naman posible yon? Susu, may pag-asa na tayo. Dumating na ang ilang bisitang Napunta kayo sa kulungan ko ng hipon, may kailangan ba kayo? Kumusta, Linlauban? Ako si Sukinya ng restoran ng Yuxi. Ang matino ay hindi dapat paligoy-ligoy. Ang isang palaisdaang ito ng asul na palaka ay kukunin ko ng buong load. Pwede ang buong load. Pero, Suzong, ano ba ang kalakaran sa labas ngayon? Mas alam mo pa kaysa sa akin. Sa buong Yancheng. Ngayon, iisa lang ang makapaglalabas pa ng buhay na dekalidad na pagkaing dagat. Ang pamilya lang ni Linfan. Malupit. Ang ganitong uri ng asul na palaka sa normal na panahon. Binibili sa merkado ng 150 bawat kalahating kilo. 3 ulit ang ititira ko. 450 bawat kalahating kilo. Gaano man karami ang gusto ninyo, ganoon din karami ang ibibigay ko. 450 bawat kalahating kilo, lahat ng nasa kulungang ito. Tinatayang aabot sa mahigit 8,000 kalahating kilo. Magkano kaya yon, apo ng langit? Linlauban para ipakita ang sinseridad ng aming restoran ng Yuxi. At para rin mabili namin ang eksklusibong karapatang mag-supply sa inyo. May dala akong kaunting panimulang deposito. Narito ang 1,000,000 salaping pambayad. Ito ang deposito at panimulang bayad. At ang natitirang balanse. Kapag naipadala na ang hipon, ibabawas agad. At direktang ililipat sa inyong cold chain account. Linlauban, masigla ang pakikipagtrabaho sa inyo. Masigla rin ang pakikipagtrabaho sa inyo. Suzong, pakiusapan po ang inyong refrigerated truck na iparada rito. Apo ng langit, ganoon kalaki ang usapan. Mas mahal pa ang hipon kaysa baboy ng ilang ulit. Talagang biglang yaman ang Lin family. Hindi talaga bulag ang pamilya nila. Saan ba may hipon na ganyan ang alaga? Para na yung nagtatanim ng ginto sa tubig. Ay, ang hipon ko. Aking Diyos, gising ka na nga. Linfan. Ito ang personal kong kontak. At ang itim kong card mula sa restoran ng Yuxi. Kapag napunta ka sa syudad, sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Bilang pasasalamat, ililibre kita sa isang hapunan. Si Suzong ang nagyayaya sa pagkain. Siyempre, kailangan mo namang magpakita ng respeto. Linfan, mali ako. Pwede pa ba tayong mag-usap Tatay, huwag kang manginig. Hawakan mo ng maayos ang pera. Ito pa lang ang simula. Ngayon, dapat kitang bigyan ng isang tagay, Tatay Linfan. Noong una, ang ginawa mong malaking greenhouse. At pagbili ng kung anong oxygen machine. Naubos lang ang ipon at may utang pa. Sinabi ni tatay na bangkarot ka na. Na napakalaki ng kalokohan mo. Mali si tatay. Maging si ina ni Fanfan ay hindi rin kayang pigilan ka. Buong baryo pagtatawanan tayo. Nababalisa si inay. At araw-araw ka pang ipinagdarasal. Sino ba naman ang nakakaalam na totoo pala ang galing mo? Kung hindi ka lang marunong sa agham at pag-aalaga. Kami sa pamilyang Lin. Pareho lang to sa ginawa ni Zhao Hu noon. Tapos na kami. Bago sumalubong ang sakuna. Ang natutunan ng mga ninuno namin na karanasan. Walang silbi yan. Mula ngayon, susundin ka na namin sa pamilyang ito. Tay, tulungan mo siya. Huwag na nating idamay ang pamilya sa usapan. Zhao Hu. Nalugi ang pamilya mo, kaya ako ang pinaglalabasan mo ng sama ng loob. Niloko mo ako noong una. At pinaniwala mo akong magiging maliit na biyenan ako. Bawiin mo sa akin ang mga taon ng kabataan ko. Chen Shanshan, traitor kang walang hiyang babae. Ang kapal pa ng mukha mong magsalita. Sinasabi ko sa'yo. Tapos na tayo. Lumayas ka sa bahay ko. Wala akong pakialam kay Zhao Hu. Kailangang bayaran mo ang mga taon ng kabataan ko.
Mga kasama. Linfan, Linfan. Tumigil ka sa sasakyan at pakinggan mo muna ako. Fan. Niloko ako ni Zhao Hu. Ngayon, iniwan ko na siya. Ikaw lang ang mahal ko sa puso ko. Fan. Fan, ang yaman mo na ngayon. Magsimula tayong muli ha. Mahal mo pa rin ako, di ba? Magpakasal na tayo ha. Ayokong may handog pang kasal. Fan. Alis ka. Lumayo ka sa kotse ko. Huwag kang humarang dyan. Linfan. Hindi mo pwedeng basta na lang itapon ang lahat. Ha. Linfan, hindi Boss Lin. Noon, lahat ng pagkakamali ko ay akin. Sa harap ng ating matagal na pinagsamahan bilang magkababayan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kapatid Fan. Noon, para lang tayong magkakilalang nagdaan sa iisang bundok. Chen Shanshan, tuluyan ko na rin siyang pinutol. Nakikiusap ako, magpakumbaba ka at maawa ka. Iligtas mo ang pamilya namin. Inalis ng malakas na ulan ang lahat ng aking mga hipon. Ako ngayon ay may utang na mahigit 300,000 sa bangko. At baka maipagbili na ang bahay namin sa lalong madaling panahon. Wala na talaga akong matatakbuhan. Boss Lin, iyong ilang daang ektaryang palaisdaan mo, bilhin mo na lang sa akin. Pwede bang 8% ang bawas? Pwede ring kalahati ang bawas. Kung alam ko lang noon, hindi na sana ganito ang nangyari. Sinubukan ko naman kayong payuhan noon. Pero tinabunan niyo ako ng masasakit na salita. Kung alam ko lang noon, hindi na sana ganito ang nangyari. Sinubukan ko naman kayong payuhan noon. Pero tinabunan niyo ako ng masasakit na salita. Pero pagdating sa usapang negosyo, wala akong interes na bilhin ang mga basang lusak ninyo. Kung ibebenta ninyo ang lupang tubigan ninyo, pwede. Pero susunod lang ako sa tamang patakaran sa pagnenegosyo. Tara, pumasok tayo at mag-usap. 300 piso ang isang ektarya sa isang taon. Noon, pinondohan ko ang mga palaisdaang ito. Ang isang ektarya noon ay umabot ng 1,500 piso. Linfan, sinasamantala mo ang apoy para mangagaw. Magkakabaryo lang naman tayo. Hindi ka pwedeng ganyan umasta. Zhao Fugi, tingnan mo ng mabuti. Sa palaisdaan mo ngayon, puro patay na hipon na ang laman. Amoy basura hanggang langit. Bumili ako ng lupang palpak. Tapos gagastos pa ako ng ilang 100,000 para linisin ang putik sa ilalim. Gawin ang pagpapalit ng kalidad ng tubig. 300 niya, nandidiri na ako. Kung bitin sa'yo, pwede kang humanap ng iba na makipagtransaksyon. Pero sa tingin ko, maliban sa akin na si Linfan, wala nang papayag kumuha ng basurang palaisdaan mo. CJ. Pirmahan ko. Mula ngayon, sa'yo na ang palaisdaang ito. Pinirmahan na ng mga kababaryo ang kasunduan. Mula ngayon, ang 500 ektaryang sirang palaisdaan na inangkin ng pamilyang Zhao sa nayon. Lahat ay mapupunta na sa aming pamilyang Lin. Pero hindi ako, si Linfan, kasing itim ng puso ni Zhao Fugi. Gusto kong sama-sama tayong magpalaki ng hipon. At sama-sama tayong kumita. Magkayod-kayod tayo para umasenso ng sabay. Huwag nang magpatawa. Linfan, kami ngayon. Ni pambili ng binhing hipon, wala na kami. Paano pa kami sasama sa'yo? Ipinahahayag ko ngayong araw. Ang opisyal na pagtatatag ng Samahang Pang-Agrikultura at Teknolohiya ng Pamilyang Lin. Basta dati, wala kayong kinampihang Zhao family. At hindi nang api sa mga tapat na tao. Basta marunong kayong magsipag. Lahat pwedeng pumasok ng walang deposito. Si Linfan ang maglalabas ng pera at lupa. At ibibigay sa lahat ang makabago at pinakamahusay na kagamitan para sa temperatura at oxygen control. At mga nutrisyonal na likido. Matututo tayong lahat ng makabagong teknolohiya sa pag-aalaga. Gagawin nating industrial ang pag-aalaga sa loob ng pasilidad. Sa hinaharap, lahat kayo ay magiging mga kasapi ng samahan. Ang hasya ng tubo ay ayon sa ambag. Ang bait talaga ni Linfan. Sumunod tayo kay Lauli. Si Su, ang boss namin sa Yundin Catering Group. Ang premium na seafood. 3 linggo ng putol ang supply. Bumagsak ang presyo ng stock ng 30%. Ang kapital sa likod ko ay nakipag-alyansa na sa mga shareholders na may 60%. Kailangan mo ngayon lagdaan ang dokumentong ito.
Kahit hindi ka pumirma, kailangan mo pa ring pumirma. Ibigay mo ang malaki at opisyal na selyo ng General Manager. Agad na iligpit ang lahat at umalis. Si Board Director Wang ang sadyang bumibili para manggulo. Nakakasulasok tingnan. Bigyan mo lang ako ng 3 araw. Tiyak na makakahanap ako ng bagong pinanggagalingan ng ligaw na seafood. Bigyan mo lang ako ng 3 araw. Tiyak na makakahanap ako ng bagong pinanggagalingan ng ligaw na seafood. Hahaha, 3 araw. Akala mo ba mapupunta ka lang sa dagat ni Dragon King at basta manghuhuli? Ngayon nga, wala ka nang mahuhuling matinong seafood. Magpasya na ang lahat. Tanggalin si Su. Sinong nagsabing hindi siya makakahanap ng supply? Ikaw ba ang direktor ng grupo? At ikaw pa ang basta na lang papasok dito? Security. Mga kasama sa board, tingnan niyo ng malinaw. Ito ang Lens Technology. Ang bagong rehistradong patent para sa mayamang oxygen na pag-aalaga ng hipon. Kasama ang lihim na formula ng nutrisyonal na likido. Ang ganitong kalidad at laki ng hipon ay nangunguna na ngayon sa merkado ng ligaw na seafood. Isa na itong bagong panahon. Nako, ang mga datos na ito. Kung mailalabas ito sa mesa ng kainan, pwede na itong direktang makuha. Karamihan sa high-end na merkado ng pagkain at inumin. Ayos, bata. May kuha ka. Lin Jiangwo. Nandito ako para hanapin ang pakikipagtulungan sa Yonding. Magbigay ka ng presyo. Bilang bagong siye, ako ang lumagda. Nagkakamali ka ng intindi. Ngayon, isang tao lang ang kinikilala ko, si Su Qingyan. Ang CEO ng Yonding Group. Kung si Su Qingyan ang usapan, ang eksklusibong supply na ito sa puting papel na may itim na sulat. Agad na magkabisa ang kontrata. Ipalit mo sa iba ang upuang ito. Bumaling ako at lumabas. Tapos makikipagbanggaan ako sa inyo hanggang dulo. Sa tingin ko napakalakas ng kakayahan sa trabaho ni Manager Su. Sino ang susuporta sa pagpapatalsik? Ako ang unang aaway sa kanya. Tama. Si Manager Su ang sandigan ng Yonding natin. Kayo. Kayong mga pader na damong takot sa hangin. Salamat, Lin Fan. Kung wala ka ngayon, ang dugo at pawis na ipinataguyod ko sa loob ng 5 taon. Masisira lang lahat. Ano pang pasasalamat ang kailangan mo sa akin? Ang babaeng pinili ko, si Lin Fan. Sino ang manghahas gumalaw sa teritoryo niya? Bubuwagin ko ang mesa ng sinuman. Ikaw, taas-baba na naman ang sinasabi mo dito. Ang exclusive na patent mo, ganoon ba talaga kalakas? Malakas man o hindi, malalaman mo rin mamaya. Pero dahil tinulungan kita ng malaki. Manager Su, paano mo ako babayaran? Ano bang gantimpala ang gusto ni Lin Jiangwo? Hindi ko alam, Manager Su. Gusto mo ba akong maging girlfriend mo? Ha? Chen Shanshan, binulag ka na ba? Ilang plato na ba ang nabasag mo ngayong linggo? Gusto mong maging batang jowa? Huwag na, ako na ang bahala dito. Babayaran ko ng buo ang sweldo mo ngayong araw. Walang tanong. Lin, ang modelo mo sa na industrial na pag-aalaga at pagpaparami. Talagang kahanga-hanga. Kumakatawan ako sa aming pamilya. Maglalabas ng 500 milyong dolyar. Para bilhin ang eksklusibong teknolohiyang patent mo. Smith. Sa tingin ko, may pagkakamali ka sa isang bagay. Kung kulang ang presyo, pwede pa nating pag-usapan. Hindi ito usaping pera. Kahit anong halaga, hindi ko ibebenta ang pangunahing teknolohiya. Hatid bisita. Ang makasama ka hanggang ngayon, Lin Fan. Ang pinakamapalad na bagay sa buhay ko. Salamat sa'yo. Sa pagbibigay mo sa akin ng ganitong perpektong kinabukasan. Sa mundong ito, si Qingyan lamang ang kasama mo sa akin sa tuktok. Noon pa man, ako ang malinaw na dapat niyang pakasalan. Ang pera at kinang na yon ay dapat sa akin. 3,500,000 paunang bayad. Para lang sa ilang daang libo. Itinawa ko pa nga. Hari ng industriya ng pagpapalaki ng seafood. Chen Shanshan. Ang tanga mo talaga sa bahay. Yung maliit na hipon na palaisdaan noon. Hindi ko akalain ngayon ay naging napakalaking base ng pagpaparami.
Lahat iyan ay bunga ng ipon na kabutihan ng mga ninuno. Si Xiaofan, hindi lang nakagawa ng malaking negosyo. Nagbalik pa sa atin ng ganito kagandang manugang. Mga anak, tapos na ang hirap natin. Sisikat na tayo.